Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nakarating na ako sa bahay galing sa club ko, and I saw messages and calls of Sofia that she was going to club with her friends. Bakit pero? Anyways, ngayon late na, dapat dumating na siya, kaya pumunta ako sa kwarto niya para makita siyang natutulog. Napangiti ako sa eksena. Pumasok na ako sa kwarto ko, naligo at humiga sa kama. Ang deal ngayon ay napakahalaga para sa akin. But that guy Marcelo bring his co-CEO with him, who was all over me. At bilang siya ay isang malaking tao, wala akong pagpipilian upang I-entertain ang bimbo na iyon ng kaunti. No, don't get me wrong. Wala kaming ginawa, hindi kami naghalikan, hindi kami nagsesex. Pero buong oras siyang nakaupo sa kandungan ko at sinusubukan akong akitin. Ngunit hulaan kung ano ang naging resulta. Nakuha ko ang deal. Sa kabilang banda, si Sofia. Nagising ako na may matinding hangover. God, kagabi sobra akong nalasing. Para mabawasan ang hangover ko, naligo ako ng napakatagal. Pagkatapos noon ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nagbihis ako ng black denim at white shirt. Kahit wala akong mood na ipagluto si Gabriel ay ginawa ko din. Binayaran niya ako para doon. Kaya nagsimula akong magluto ng spinach omelette. Nang malapit na akong matapos sa pagluluto ay may narinig akong mga yabag na papalapit sa kusina. Gumawa ako ng mental note na huwag pansinin si Gabriel hanggat kaya ko. Good morning, sweetheart. Napangiti si Gabriel. He had the audacity to call me sweetheart when last night, well, I don't want to talk about it. Kaya ginawa ko ang gusto kong gawin. Hindi ko siya pinansin. Sofia, sabi ko good morning. Inulit niya. Hindi ko siya pinansin, muli. Sa gilid ng aking mga mata ay kitang-kita ko na hindi niya ito nakuha. Siya ay clueless. Eto na ang spinach omelette mo. Inilapag ko ang plato sa harap niya. Aalis na sana ako pero hinawakan niya ang wrist ko. Tumayo siya ngayon na nakaharap sa akin. Bitawan mo ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa mata niya. Anong nangyari, Sofia? Bakit hindi mo ako pinapansin? I don't wish to talk with you, Gabriel. Don't you get that? Sigaw ko sa kanya. Pero bakit? Sigaw niya. Hindi ko talaga gustong makipag-usap sa kanya. Siya ay kumikilos tulad ng isang ganap na jerk. Kaya kinuha ko ang purse ko, at padabog na lumabas ng bahay. Oo, I walked over Gabriel. Sa kabilang banda, si Gabriel. Anong nangyari sa kanya? Kahapon ng umaga ay ayos na siya. Hindi ko maintindihan ang nangyari sa kanya sa isang araw. Nag-drive ako papunta sa diner niya. Pagpasok ko sa kainan walang customer. I was thankful for that as I could get some privacy with Sofia. Sofia, tumawag ako. Galing siya sa kusina, looking so beautiful. Anong ginagawa mo dito, Gabriel? Sigaw niya sa akin. Sofia, please sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Yan ang problema na hindi mo alam kung anong nagawa mong mali. Sofia, tinatanong kita sa huling pagkakataon, anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Then what, you will hurt me like before, or even better, you can kill me. At once your problem will be solved. Sabi niya na nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Are you out of your mind, Sofia? This is what you think of me, sigaw ko sa kanya. What I think about you doesn't matter, Gabriel. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tama ba ako? Ngayon ay may luha sa kanyang mga mata. Parang mas nasaktan siya kaysa galit. God, anong ginawa ko? Sofia, kung ano man ang dahilan kung bakit ka nasaktan, I'm really very sorry, pero pakisabi kung ano ang nagawa kong mali. Pinapatay ako nito sa loob. Gabriel, nasasaktan din ako, sinabi niya. Anong masakit sa'yo, Sofia? Matyagang tanong ko sa kanya. At sa wakas sumuko na siya. Masakit na niloloko mo ako, Gabriel. Masakit na niloloko mo ako, Gabriel. Nangingilid na ngayon ang mga luha sa kanyang pisngi. What are you talking about? Hinding-hindi ko gagawin yun sa'yo, Sofia. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Pero umiwas siya ng tingin. Nakita kita kagabi na may kasamang babae sa bar. Malamang nasa kandungan mo ang babae at mukhang nag-e-enjoy ka sa piling niya. Sofia, hindi ito ang iniisip mo. Pakinggan mo lang muna ako. Huminga siya ng malalim. Sige, binigyan niya ako ng pagkakataon. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. So ibig mong sabihin dahil gusto mo ang deal na iyon, ay pinayagan mo ang babaeng iyon na akitin ka. In near future kung gusto mo ng isa pang deal na iaalok ng lalaki, ngunit pagkatapos mong makipagtalik sa isang hindi kilalang babae. And just because you want that deal you will have sex with the girl, for all I know niloloko mo ba ako dito, Gabriel Montenegro? Sofia, I would never do that. Hinding-hindi kita sasaktan, sweetheart.
Gabriel, palagi mo itong sinasabi, pero ang bagay ay palagi mo akong sinasaktan. Maluha-luha niyang sabi. I'm really sorry sweetheart, please I would never cheat on you. Gabriel, I think we should break up. Anong sinasabi mo? Siya ay naguguluhan. Yes Gabriel, but don't worry I will work for you. I have some professionalism. Sofia, you cannot do this to me, look, I'm really sorry, please forgive me baby. Sana ang sorry ay may kapangyarihan na inaakala ng mga tao na mayroon ito. Sofia please. Gabriel, I'm working right now, you may leave. Did it just happen? Nakipaghiwalay sa akin si Sofia. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kinagabihan ay hinihintay kong umuwi si Sofia. Hindi man lang ako pumasok sa trabaho ngayon. Kailangan niya akong intindihin. Hindi ko siya niloko. Walang halaga sa akin ang babaeng iyon. Hindi man lang kami naghalikan. Sofia, where are you? Dumiretso ako sa bintana nang may narinig akong sasakyan na papasok sa mansion. Lumabas ng sasakyan si Sofia at nandoon si Mark sa driving seat. What the hell is he doing with her? May sinabi sa kanya ang lalaking iyon at tumawa siya ng buong puso. What the fuck did he say? Makalipas ang ilang minutong pag-uusap ay pumasok si Sofia. Why the fuck did he come to drop you? Galit na tanong ko. Gabriel, mind your language. Kaibigan ko siya, sigaw niya sa akin. Sofia, hindi mo pa rin ako sinasagot. It's none of your business now Gabriel. You don't own me. Remember, we break up in the morning. At kahit hindi ako makipaghiwalay, wala kang karapatang sigawan ako, sinabi niya. Sofia, hindi mo man lang naisip ang nangyari kahapon. That girl meant nothing, you hear nothing to me. We didn't even kiss Sofia. You need to trust me. That's the problem Gabriel. I can't trust you after what I saw yesterday. And when there is no trust in a relationship, there's no point in being in one. Puno ng luha ang mga mata niya. Hinawakan ko ang mukha niya, sobrang lapit namin. Nagbago agad ang ekspresyon niya. Nararamdaman niya ang haplos ko. Sofia baby, please I beg you. I need you to trust me. Wala akong ginawa. Ngunit pagkatapos ay tinulak niya ako palayo. Gabriel, sabi mo kailangan kong magtiwala sa iyo, magtitiwala ka ba sa akin kung natagpuan mo ako sa kandungan ng hindi kilalang lalaki? Don't forget that guy is seducing me. At mukhang wala akong problema doon. Sa sinabi niyang iyon ay umalis siya papunta sa kanyang silid, na iwan akong nakatulala. Pumunta ako sa kwarto ko, naligo ng matagal. Nagpalit ako ng sweatpants at shirt. Humiga ako sa kama at inisip lahat ng nangyari ngayon. Biglaan ang nangyari. Sa nakalipas na mga buwan, masaya kaming dalawa ni Sofia. Isang deal, sinira nito ang lahat. Sa kabilang banda, si Sofia. Humiga ako sa kama ko at nagsimulang umiyak. Nahirapan din akong makipag-usap ng marahas kay Gabriel. Nitong mga nakaraang buwan naging close kami. Pero pagkatapos ng kahapon ay hindi ko na siya makakasama ngayon. Ipinikit ko ang mga mata ko, para kalimutan ang lahat ng nangyari kahapon at ngayon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ko. Alam kong pumasok si Gabriel. Pero hindi ako nag-abalang buksan ang mga mata ko. Ayaw ko lang siyang kausapin. Ang aking kama ay lumubog sa aking kaliwang bahagi. Umupo si Gabriel. Hinahaplos niya ang pisngi ko. Sofia sweetheart, I'm sorry kung ako ang nagpatulo ng luha sa iyong mga mata. Hindi ko naman talaga sinasadya. I know I would sound crazy kapag natutulog ka tapos kinakausap din kita. But I had to let it out. I swear to you I didn't cheat on you. I like you way too much Sofia to hurt you, but I am giving you space. When you wake up tomorrow morning I won't be there, of course I will leave a note, take care. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hinalikan niya ang noo ko at umalis. Bumangon ako at umiyak pagkatapos kong marinig ang lahat ng sinabi niya. Mali ba ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya? Kinabukasan pagkagising ko sabi niya wala na siya, nag-iwan sa akin ng note. Ang sabi sa note, Dear Sofia, I'm leaving for Italy. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Take your time to think about us. I won't contact you in these days. But remember anumang problema ako ay isang tawag lamang. Take care, Gabriel. Napuno ng luha ang mga mata ko. Siguradong mamimiss ko siya. Almost a month na simula nung umalis si Gabriel papuntang Italy. Ako lang ang nakakaalam kung paano ako namamahala simula noon. Every day is hell. Napagtanto ko na hinding-hindi ako sasaktan ni Gabriel. At nagkamali akong hindi ako nagtiwala sa kanya. Pero ngayon wala akong lakas ng loob para kausapin man lang siya. God, bakit ko ito ginulo? Kasalukuyan akong naglalakad pauwi mula sa grocery store. Pero biglang bumusina ang isang truck sa likod at nang sinubukan kong lumayo ay nabangga ako nito. After that wala na akong alam. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Pinagmasdan ko ang aking paligid. May isang silid na may puti at asol na dingding. Kulay asol ang mga kurtina. May salamin na pinto na may mga linya.
Anong nangyari sa akin? Oh yeah, nabangga ako ng truck. Ngayon ako ay ganap na gising at conscious. Ngayon ko lang nakita si Gabriel na nakapatong ang ulo niya sa kaliwang kamay ko. Oh my God, kailan siya dumating? Gabriel, mahina kong sabi. Sabay gising niya, mapula ang mga mata niya. Para bang hindi siya nakatulog ng maraming oras. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Gusto ko lang siyang yakapin, halikan, yakapin. Sofia, thank God you're awake. Let me call the doctor. Wait up. Galit na galit siyang tumakbo palabas ng silid na sinisigaw ang pangalan ng doktor. Maya-maya ay nasa kwarto na ang isang lalaking nakasuot ng puting coat, isang doktor, at si Gabriel. Sinimulan akong suriin ng doktor at lahat ng beep machine na iyon. How are you feeling, Miss Alvarez? I'm good, napangiti ako. Take rest. I will be here after some time to check you again. Thanks, doctor. After that umalis na yung doktor, at naiwan kaming dalawa ni Gabriel with of course an awkward silence. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya akong magsalita, kinailangan ko. Gabriel, I'm so sorry. I didn't trust you. I realized na hindi mo ako sasaktan. Sa ngayon, crying mode na ako. Sweetheart, you are not supposed to say sorry. I gave you the chance to doubt on me. But for now kailangan mo munang magpahinga. We can talk about this later. Tumango ako. Kailan pa nandito ako? 1 linggo, Sofia, sinabi niya. 1 linggo, paano mo nalaman? Tinawagan ako ng kaibigan mo na si Amelia. Umuwi na siya para magpahinga. Oh okay, pumikit ako. Epekto yata ng gamot. Kinabukasan. Ngayon na-discharge na ako. Nakaupo ako sa kama ko sa kwarto ko sa bahay. Napatingin ako sa paligid nang dumating si Gabriel na may dalang bowl ng chicken soup. He was being a total sweetheart. Inalagaan niya ako ng maayos. Nandoon siya noong gumising ako. Nandyan siya dati kapag natutulog ako. Siya ang kasama ko palagi. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng marami kaya gagawin ko yun ngayon. Here is your chicken soup. Hindi pa ako nakakagawa niyan pero sabihin mo pa rin sa akin kung paano ito. Inabot niya sa akin ang bowl. Natikman ko at ang sarap talaga. It's really good. Sinong gumawa nito? Tanong ko. I have my sources, Sofia. Tumawa siya at napangiti naman ako. Gabriel, may gusto akong sabihin sa'yo, seryoso kong sabi. Anong nangyari, Sofia? Anything wrong? Are you not feeling well? Let me. Gabriel, calm down. I am feeling good. Tungkol sa atin ang gusto kong pag-usapan. Sige, sinabi niya. I'm really sorry for not trusting you, Gabriel. I call you jerk, but lately I'm behaving like a true bitch. I'm really sorry. I don't wanna lose you, Gabriel. Sofia, please don't say sorry. Tao tayo, nagkakamali tayo. And I don't wanna lose you too. Nag-move kami na nakahilig sa isang halik. It was one hell of steamy kiss. Namiss ko ito. Matulog ka na. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Kinurot niya ang noo ko. Pwede ka bang matulog dito sa tabi ko? Tanong ko. Hindi man lang iyan tanong. Humiga siya sa tabi ko, hinawakan niya ako sa braso. It felt so safe, napakaligaya. Ngayon ay 1 linggo na ang nakakaraan, since I was bed rest. Today I was joining my diner, at ipagluluto ko rin si Gabriel. Yay, sobrang saya ko. Nagmadali akong pumunta sa banyo, ginawa ang aking pang-araw-araw na gawain. Naligo at nagpalit. Nagsuot ako ng olive green na crop top with black shorts. Dali-dali akong bumaba. Tulog pa rin si Gabriel. Since the day I got home, either sa kwarto niya ako matutulog o sa kwarto ko siya matutulog. Nagluto ako ng vegetable omelette para sa kanya na may kasamang chocolate smoothie. Come on, sino ang hindi mahilig sa chocolate? Gabriel, tawag ko sa kanya. Coming baby, sigaw niya. Natawa ako dun. Ilang minuto ay nasa harapan ko na siya. In blue suit, looking dashing. Morning baby, hinalikan niya ako. Morning Gabriel. Umupo siya sa mesa, habang ako naman ay may dalang 2 plato, 2 baso at almusal. Here it is. Kumagat siya, Sofia, hindi mo alam kung anong magic ang nagagawa ng pagkain mo sa akin. After eating it after so long, it's so delicious. Omelette lang yan, Gabriel, napangiti ako. That's the thing. Kahit mga simpleng ulam ginagawa mo ng sobrang magic. Nagiging masarap. Oh okay, thanks cutie. Sweetheart, I'm anything but cutie, come on. Oh, okay hottie, it's that fine. Tanong ko. That's better. Nag-aalmusal kami ng biglang putok ng baril. Mabilis na tumayo si Gabriel at may sinabi sa kanyang mga tauhan. Pero wala akong maisip. Then after few minutes may putok ng baril. Ilang baril ang nagpaputok. Hindi ko alam kung kailan din inilabas ni Gabriel ang baril niya. Oh my God, ano ba itong nangyayari? Mamamatay na ba ako ng ganito kaaga?
Sofia, gusto kong pumunta ka sa iyong silid, i-lock ang kwarto at pumasok sa closet at i-lock din iyon. Kung pupunta ako, buksan mo ang mga pinto. Am I clear, baby? Tanong niya. Oh, okay. Gabriel, anong nangyayari? Saan ka pupunta? Please don't leave me. Nagsimula akong umiyak. Sweetheart, there's probably some mafia attack. Wala nang oras, please pasok ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas, hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. He lastly kissed me and rushed out. Mabilis akong tumakbo sa closet ko, at nilock ito gaya ng sinabi ni Gabriel. Oh my God, please save us. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.